hanggat nakakakupit ako sa mga proceeds na binibigay sa akin. Kayaman talaga tayo. Pinagsasamantalahan niyo yung tiwala ni Miss May. Uy! Sino ka? Takbo, Bessie! Takbo! Namera! Get your hands off of her! Are you okay? You should be more careful, because I don't want you getting hurt. Right? Sir, bakit? Ah? Hey, I'm your boss, remember? Okay? I'm in charge of your well-being and your safety. Akala ko naman may something na. Sorry. Ha? Ano ibig mong sabihin? Wala, sir. Akala ko kasi masungit ho kayo. Akala ko dati puro business lang yung nasa utak nyo. Na umaga hanggang hapunan nyo, puro sermon lang ang meron kayo. Ang bait-bait nyo naman po pala sa mga tauhan nyo dito sa resort. Sir, di ba mabait kayo? Papasok na ako. Baka magalit na kayo. Ha? Ay, naku. Are you sure? Opo, sir. Salamat nga ako. Maya ulit, ha? Ay. Aray. Ay. Ang tigas kasi ng ulo mo eh. Didn't the doctor just tell you to stay here and rest? Kasi nga baka pag nag-stay ako dito ng matagal, ma-fall na naman ako, tas hindi na naman ako masalo. Kawawa naman ako. Huh? What? Ano yun? Wala, sir. Ang sabi ko nga ni, kaya ko naman, magdahan-dahan lang ako, no? Tama. Salamat, sir, ha? Thank you, sir. Where are you guys? Dito na. Dikit? Ay, Sme, good morning po. Salamat po. Gusto ko lang sana mag-thank you sa'yo. Is there anything I can do para makapagbayad ng utang na loob sa'yo? Ay, Miss May, hindi huutang yun. Kusang loob ko pong ginawa talaga yun. Masaya na po siguro ako kung magkaroon ako ng 10 points sa langit. Buutan ka kaayo, Dino. Sana, kung nasan man yung anak ko ngayon, sana napalaki siya ng maayos. Sana kagaya mo siya na very understanding at madaling magpatawad. Sigurado ako, Miss May, na napakabait po ng anak. Malamang nagmana ho yun sa inyo. Kaya pag nagkita ho kayo nun, ipagmamalaki niya po kayo. Kasi po napaka mapagmahal ng nanay. Ano mo naman nasabi? Kasi Miss May, nung pinagtanggol niyo po kay Tita Rica, na-feel ko po yung pagmamahal na yun. Kaya nga po nung nag-iisip ako ng pang peace offering, inisip ko po na patluto ko na lang po kayo. Kasi dati po, tatay ko lang po yung pinagluluto ko. Ngayon, pati na rin po kayo. Kasi
nanay na rin po yung tingin ko sa inyo. Salamat naman kung yun pala ang tingin mo sa akin. Alam mo, siguro, kung magkikita kayo ni Emily, malamang magkakasundo kayo. Sana nga ako kasi magka-birthday ho kami, di ba? Eh, ano kaya ang itsura niya ngayon? Feeling ko magkakasing ganda ho tayo. Alam mo, yan din ang ini-imagine ko. Ano na kaya itsura niya? Isa na lang kasi yung picture na naitabi ko eh. Ah, meron po. Pwede ko po bang makita? Oo. Ito. Alam mo, ang cute-cute dito ni Emily. Isa na lang to. Kasama ang tatay niya. Talagang narawa ng pamilya ko na natitira. Wisit na babaeng yan. May anting-anting yata yan si Ikit eh. Kasi kahit anong gawin natin para mapalaya siya sa resort, hindi umubra. At ito nga, Mom, usap-usapan pa na mas naging close si Tita May tsaka si Ikit after she saved her. No way. Hindi natin pwedeng hayaan na mapalipit ang kalooban ni May dyan sa ex-stepsister mo. Kasi kapag nangyari yun, baka mauto ni Ikit si May at ang mga Smith. Baka kumagpipas doon sa komunidad. Baka hindi pa matuloy na siya project. Kaya we need to do something. Hindi bagay sa atin ang pagiging poor. Hindi bagay sa atin ang poverty.